Mabawasan ang kahirapan ng mga Pilipinong naghihirap sa pamamagitan ng pagbibigay tulong pinansyal sa mga mahihirap. Ang mga benepisyo ng programa ay nakatuon sa pagpapabuti ng kalusugan at edukasyon sa mga kabataan sa mga pamilyang benepisyaryo. Mayroong mga layunin ng programang ito kung bakit ito ay itinatag. Isa dito ang pagpapabuti ng kalusugan, pagpapataas ng antas ng edukasyon, pagbawas ng kahirapan at pagpapalakas ng komunidad. Gayunpaman, ang programang ito ay hindi itinatag upang masolusyonan ang kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino. Ito lamang isang panandaliang tulong upang mabawasan ang ating kahirapan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ginang Julian Anhitalado Servito. Binibini. Binibini Julian. Ang ginang sa asawa, binibini Zarada. Ako po si Binibini Julian Anhitalado Servito at malito po kayong tinatanggap sa ating panel discussion ngayon na tungkol sa napapanahong isyong ang maling paggamit ng pera mula sa 4P sa Pamilyang Pilipino program. Nandito po ang ating mga panelist, si Rita Chen Borja, kinatawan ng Department of Social Welfare and Development of DSWD, Alex Ordonia, Economist and Professor ng Universidad ng Pilipinas, Nery Cordero, kinatawan ng isang NGO na tumutulong sa benepisyaryo ng 4Ps, Briggs Puto, isang dating benepisyaryo ng 4Ps, James A. Clark Erinco, Ray Militar, at Nito Charles, mga benepisyaryo ng 4Ps. Binibining Borja, maaari po ba natin simulan sa inyo? Ano po ang pananaw ng DSWD sa isyu ng maling paggamit ng pondo ng 4Ps? Salamat. Kinikilala ng DSWD na may mga kaso ng maling paggamit ng pondo mula sa 4Ps. Kaya dahil dito, patuloy silang gumagawa ng hakbang upang mapabuti at may saayos ang transparency at accountability ng programang ito. Aminin man natin o hindi, ang sukat ng programang ito ay malaki. Kaya ang pag-monitor nito ay isang malaking hamon. Binibining Ordonia, ano po ang economic implications ng maling paggamit ng pondo ng 4Ps? Ano nga ba ang economic implication ng maling paggamit ng pondo ng 4Ps? Malaki po ang epekto nito sa ekonomiya. Unang-una, nawawalan po ng pondo ang tunay na nangangailangan. Pangalawa, nababawasan ang tiwala ng publiko sa gobyerno at sa mga programa nito. Pangatlo, nagiging hadlang po ito sa mga pag-abot ng layunin ng 4Ps, ang pag-angat ng mga pamilyang nasa laylayan ng kahirapan ang maling paggamit ng pondo. Hindi lang ang pagnanakaw, ito ay pag-aagaw ng mga oportunidad para sa pangkalulan. Binibining Cordero, ano po ang mga obserbasyon sa inyong NGO tungkol sa mga karanasan ng mga benepisyaryo? Nakikita po namin ang kakulangan ng kaalaman at kamalayan sa patakaran ng 4Ps. Isa sa mga pangunahing dahilan, maling paggamit ng pondo. Marami po sa mga benepisyaryo ay hindi gaano marunong bumasa at sumunod. Kaya mahirap para sa kanila maunawaan ang mga dokumento o proseso. Kailangan po ng mas malawak na impormasyon programa para sa literacy para maunawaan sila. Mayroon din po mga kaso ng panunukos o pagigipit mula sa lokal na opisyal. Bilang isang dating benepisyaryo, ano pong masasabi ninyo sa inyong karanasan? Malaga ang pagiging transparent at mabilis na pagtutungo sa mga katanungan. May mga pagkakataon na nagkakaroon ng dilis pagbibigay ng ayuda at nagdudulot ito ng pag-aalala. Ang mabilis at malinaw na komunikasyon ay mahalagang para maiwasan ang maling paggamit ng pondo sa kawalan ng impormasyon. Ano po ang inyong mga rekomendasyon para masolusyonan ang issue nito? Siguruhin ginagamit ang pera sa tamang layunin tulad ng pagbili ng pagkain at pagbili ng mga gamit ng mga mag-aaral na kanilang ginagamit sa kanilang pag-aaral. Karagdagan, dapat ay pinaplano ang paggastos ng pera galing sa 4Ps katulad ng gumawa ng budget para sa buwan ng pangangailangan ng pamilya. Bigyan prioridad ang mga pangunahing pangangailangan katulad ng pagkain, gamot at edukasyon.
Iwasan din ang pagbili ng mga luho o hindi kinakailangang bagay. mayroon pa po ba kayong mga karagdagan o mga tanong bagay sa ating pinag-uusapan? Okay, so, batay sa ating pamagat, ano nga ba ang maling paggamit ng pera mula sa politics? Ang maling paggamit ng pera mula sa purpose ay ang paggamit nito sa mga bagay na hindi para sa kapakanan ng mga kabataan. Katulad na lamang ng pag-inom. Ang pera mula sa purpose ay hindi dapat gamitin para sa pag-iinom ng alak dahil maaaring magdulot ito ng problema sa kalusugan at pamilya. Karagdagan, ang paggamit ng pera mula sa ang maling paggamit ng pera mula sa purpose ay tumutukoy sa paggamit ng pundo sa mga bagay na hindi tumutugon sa layunin ng programang ito. May mga gawain kung saan may mga maling gawain tulad ng bisyo sa alak, pagsusugal at pagbili ng mga hindi kailangang kagamitan. Karagdagan, ang maling paggamit ng pera nito ay ang pagbili ng mga gamit na tulad ng mamahaling damit at ang mga bisyo na hindi naiiwasan ng mga magulang tulad ng pagbibili ng alak at ang pagsusugal. Karagdagan, ang maling paggamit ng pera mula sa purpose ay nangyayari kapag ang pondo ng programa ay ginagamit para sa mga bagay na hindi nakakatulong sa pag-unlad ng pamilya sa kanilang kalagayan. Ano po ang mga maling aspeto ng paggamit nito? Correct. Ano ang pananaw ng komunidad tungkol sa maling paggamit ng pera mula sa purpose? Kawalan ng tiwala ang mga kaso ng kawalan ng tiwala sa mga programa ng purpose. Maaring tao ang nag-aalala na ang programa na hindi epektibo sa pagtulong sa mga nangangailangan dahil sa mga corruption. Karagdagan. Sa legal na aspeto, ang paggamit ng pera mula sa purpose ay paglabas sa kasunduan ng programa. Sa pangkomunidad, nagdudulot ito ng kawalan ng tiwala sa sistema at naapektuhan ang tunay na layunin ng tulong na ito. Ano ang pananaw ng komunidad? Maaaring negatibo o positibo ang maging pananaw ng komunidad. Ayon sa akin ang kalat ng informasyon, ang negatibong epekto, maraming tao ang naniniwala na ang maling paggamit ng pera ay nagpapahina sa layunin ng purpose na tulungan ang mga mahihirap na pamilya dahil sa maling paggamit nila. Karagdagan, ang pananaw ng komunidad tungkol sa maling paggamit ng pera mula sa purpose ay maaaring depende sa purpose, depende sa mga karanasan at mga pagpapahalaga ng mga miyembro ng komunidad. Ang mga taong nagkakasala sa maling paggamit ng pera ay maaaring magdulot ng pagbaba ng kredibilidad ng purpose ay mawala ng tiwala at publiko sa programa. Malungkot isipin ng mga benepisyaryo ay hindi ito ginagamit sa tamang paraan. Pero may ilan na nagsisira ang reputasyon ng mga programa dahil sa maling paggamit ito. Anong maaaring gawin ng bawat isa? Para sa akin, upang maiwasan ang maling paggamit ng pera mula sa purpose, ay isipin muna ng mga magulang ang mga kailangan ng kanilang mga anak sa paaralan upang magpursige silang magpursige ang kanilang mga anak na mag-aral. Karagdagan, sa aking opinyon, dapat ay gamitin ng pera sa mga pangunahing pangailangan. At dapat ay isipin ng mga magulang na ang purpose ay para sa mga kabataang nag-aaral. Karagdagan, dapat matutunan ng mga benepisyaryo ang pagpapalaga sa natatanggap nila na pera mula sa tulong na ito.
Ang pananaw ko tungkol sa maling paggamit ng pera mula sa Forbes ay magkakaiba-iba. Ang mga tanong ang magagalit at magkakaroon bakit ginagamit ang ibang benepisaryo ang pera sa mga hindi mahalaga. Karagdagan, ang paggamit ng pondo para sa ibang layunin ay maaaring magresulta ng hindi paggamit ng mga benepisyo para sa edukasyon at pangangalaga sa kalusugan ng mga bata. Maaaring magdulot ito ng pagbaba sa kanilang pag-unlad sa pag-aaral. Karagdagan, ang pag-iwas sa maling paggamit ng pera mula sa Forbes ay isang responsibilidad na dapat ibahagi ng bawat isa. Narito ang ilang mga paraan upang maiwasan ang maling paggamit ng pera mula sa Forbes. Magkaroon ng malinaw na pag-unawa sa layunin ng programa. Magkaroon ng plano sa paggamit ng pera at huwag gamitin ang pera para sa mga hindi kinakailangan gastusin. Sa huli, ang Forbes ay isang napakagandang programa, ngunit ito ay nangangailangan ng disiplina, edukasyon, at pagkakaisa ng lahat upang masigurong may saayos at mapabuti ang tulong na ito. Maraming salamat po sa inyong mga panelists, sa inyong makabuluhang insights. Sana ay naging malinaw sa inyo ang mga hamon at posibleng solusyon sa inyong mga maling paggamit ito. Ang pagtutulungan ng gobyerno, ng NGO at komunidad ang susi ng paggamit ng mas mahusay at mas epektibong programa para sa mga nangangailangan. Yan lang po.